Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JTB, ang inyong abang lingkod. Ito, pag-usapan natin, no more surprise candidates. Patay tayo dyan. Hindi pala. Patay po sila dyan. Bakit kanyo? Kasi ho, sabi nga po ng COMELEC, eto siguro sana alam nyo na to. No, sa darating daw hong May 12, 2025 national election, national and local, okay? Bawal na po ang peke. Okay? Bawal na yung placeholder. Yung ang ginagawa nito hindi naman kunwari kasambahay, no. Papakunin ng COC, tatakbo pang presidente, tatakbo pang vice president, tatakbo pang senador, ng mayor, mga ganon. Kukuha ng ng COC. Tapos hindi po ipa-file. Okay? Ipa-file nila 'yan kasi ang pagkuha po niyan ay sa panahon po ng filing ng COC. Ngayon, yung magsa-substitute, kukuha naman dyan sa COMELEC. Ang ganyan. Diba? So, yung iba, ang ginagawa, pagkuha pa lamang ng filing pa lang, ang gagawin nila ngayon, itatabi yan. Yung iba, binibenta. Okay? Tapos ngayon, papasok ngayon ito, last minute. Papakiramdaman kasi. Sino ba ang makakalabang ko rito? Sino ba ang malakas dyan? Kaya ko bang bayaran? Kaya kong takutin. Kung di ko mabayaran, takutin ko. Diba? Pag kaya, good. Pag hindi, yari. So, ang gagawin nila ngayon, hanggang last minute, titignan nila, uy, wala, mahina kalaban. Papasok ngayon ng substitution. Ganun ang diskarte. At si Bongo, isa ho sa number 1 na nabiktima dyan, kaya nag-iiyak nung mag-vice president si Sara. Kasi sure win na siya di ba? So ngayon, wala na po. No, ayaw na ng COMELEC ang ganun. Kasi noong 2016, di ba, in-strategize din tayo. Last minute, pero 2015 pa namang, planado na pala ang pagtakbo ni Digong pampanguluhan. At saka isa pa, bakit madadaanin tayo sa pagagugago, pa-strategy? Sige ako, di ba? Kung kayang, ito lang yan use your common sense. Kung kayang paglaruan ng batas, ang buhay nyo kaya hindi kayang paglaruan? What do you think? Di ba? Ngayon, ang sabi pa ho ng COMELEC, papayagan na lamang daw po nila yung substitution kapag namatay sana o na-disqualify sana ang isang kandidato. At ang papalit ay kailangang kaapelyido, hindi kailangan na nakadugo. Okay? Walang sisigaw ng i-DNA test nyo yan. Peki yan, libawa si FLM. Diba? Na-disqualify si Amy Marcos. Pwede pumalit po si Francis Leo Marcos, yung peking Marcos. Si Caballo. Pwede pumalit 'yon. Hindi ho pwede pumalit 'yon. Kasi nga peking Marcos Okay? Pero yung nagpakulong kay FLM, yung nasa Spain, pwede ho yung pumalit. Kasi apelido niya po talaga ay Marcos. Okay? Sabi rito, ang pwede lang daw po ay ang na maging mag-substitute ay dapat ay kaapelido. Isa pang requirement po kapartido nito. Madali na yung kapartido Di ba? Madali na yung kapartido. Parang si Sara lang din yan walang partidong nasyonal. Di ba? So ang kanya is hugpong ng pagbabago. Ngayon, ang ginawa ng lakas, itong na SMR, inampun si Sara. Tapos si SMR pa yung walang utang na loob. Anak ng tambalaslas naman Yung umampun pa ang walang utang na loob. Nanginig naman talaga Okay? Tapos ito pa inalis na rin po yung hiwalay na deadline para sa substitution ng mga kandidato na kalakaran sa mga nakaraang halalan. Kaya dati, di ba? So hanggang October 8 ang filing ng COC. That was 2021. Okay. Tapos nagkaroon pa ho yan ng isang buwan hanggang katapusan yata yun. Second week. Basta may ganon. Diba? May ganon. Nagkaroon ng palugit nun Hindi ko alam kung isang buwan ba o 2 linggo. Para naman po sa pagpa-file ng COC ng substitution. Isipin niyo kung hindi tayo ginagago,
Normal yung katawan. Hindi naman putol yung dalawang paa, dalawang kamay. Di ba? Matino yung pag-iisip. O hindi naman buang. Bakit hindi mag-file ng diretsuhan? Di ba? Bakit kailangan paekla-eklay pa muna? O. Di ba? Ba't kailangan paglaruan ng batas? Lagi maglalaro doon sa gilid ng batas. Pero sabihin, I am still working in the boundaries of laws. Bakit hindi ka maglaro sa gitna ng batas? Sabi ko nga, kung kayang paglaruan ang batas, bakit hindi kayang paglaruan ang mga buhay natin? Di ba? O, kaya nga, yung tokhang naging tokbang eh. No, kay Duterte. So, hindi lang naman siya yung gumawa ng kandidato na ganyan. Di ba? Na last minute, klabo. So, wala na po, na pagkatapos itong A8, wala na pong aabangan pa tayo pala na another weeks or 30 days para sa substitution to give way for this bullshit placeholders. Diba? Na itong si placeholder, meron itong natatabi na COC. Walang ganon. Nag-file na ng COC niya. Kaya lang, baka ma-DQ. Halimbawa, kasambahay, baka ma-DQ. Driver, baka ma-DQ. Diba? Ma-declare na nuisance candidate. Then, papasok naman ngayon itong si tunay na kandidato. Pag last minute. Wala na hong ganyan ngayon. So, pagtapos po nito, 2 more days, ending na. Kapag namatay sana yung mga nag-file na ng COC, doon lamang pwedeng magkaroon ng substitution. Okay? Si Duterte sa Lunes pa siya magpa-file si Digong. Bukas pa ho siya magpa-file ng COC niya. Kaya nga hindi niya na magagamit ito kung gusto niya pang mag-senador. Isasakripisyo niya na yan. Kahit na pumapasok siya sa top 12 or top 5 man ng mga surveys, value surveys, at saka sa mga corporate surveys. Kasi hindi po nila kaya talagang mawala basta-basta sa kamay nila ang Davao City. Bakit kaya? Ano? Palagay nyo. Ngayon, kasabay rin po nito, yung tawag dyan, yung sabi nga rito, kasabay na sa period ng filing ng certificates of candidacy mula October 1 daw hanggang 8 ang palugit. So para ito makapaghain yung mga opisyal na tatakbo or yung mga magsa-substitute. Halimbawa, kasama mo yung kaibigan mo, mag-file ka ngayon pang senador. Diba? Tapos yung kaibigan mo kasama mo rin. Magpa-file siya ng substitution ng hiya. Ganon. Okay? O kaya kinabukasan, nag-file ka, sinamahan ka niya. Kinabukasan, siya naman ang sasamahan mo para mag-file ng substitution. Ganon na po ngayon. Okay? Mas maganda yon. Diba? Para yung mga paeklabo nila, wala talaga. Kung tunay kang leader, manindigan ka. Diba? Kung magpa-file ka ng COC on the very last minute, make it within until October 8. Wala na yung paeklabo pang hanggang yung palugit ng substitution para sabihin, ang dami sa akin kasi nagtolak-tolak, magtakbo, kaya hindi ko na sila maiwasan, katutolak. Kesa naman ako matomba, kamakbo na ako. Wala na hong ganun na yung drama. Okay? Wala na yung mga surprise candidates, wala na yung ganyan. Kasi inabuso nilang masyado yung butas, yung loophole ng substitution ng mga kandidato. Now, dahil po yung nakakatakot dito. Yan po ay isang patakaran lamang ng COMELEC. Okay? Maaaring yan hanggang 7 taon mula nung maupo etong si COMELEC chairman tsaka yung mga kasabay niyang appointees. Diba? Pagkatapos nila, baka iba na naman ng maging takbo ng utak ng mga taga-COMELEC. Payagan na naman yung Duterte brand of substitution. So, sabi nga ho ng taong bayan, ay, kailangan higpitan yan. Kailangan talaga, wala na yung Duterte style na surprise candidate eklabo. Wala nang ganun. So, meron pong umaksyon. Sa tingin nyo ho, sino po unang umaksyon? Senado o Kongreso ang nagsulong ng panukalang batas para isabatas na yan
para hindi na umubra ang Duterte style na substitution. Oh. So, ito ho yung pinaka-latest. Nako, si Madam Amy. Sabi rito, sabi diyan, Senator Amy Marcos sponsored a proposal that would modify the grounds for the substitution of election candidates. Diba? Babaguhin daw yung mga dahilan para payagan yung substitution ng mga kandidato. Nako, ano kaya yun? Pero yun po yung pinaka-latest na balita. Pero alam niyo kung ano ho ang nauna, ito pong ating House of Representatives. Okay, August 22 yan, balita ng Philippine News Agency. Bakit? Ang nangyari po nito, ito ha. The House of Representatives on Wednesday overwhelmingly approved on a third and final reading a bill prohibiting the option to substitute candidates who withdrew from the electoral race to prevent the mockery of the electoral system. No lawmaker voted in the negative or abstained from voting. Okay, so lahat po sila. Kung ilan yung kongresista natin, pumabor sila. Kahit na yung Makabayan Bloc, pumabor sila. Opposition, pumabor sila. Okay? Nawala ng mga eklabo-eklabo. O, kailangan talaga, kung tunay kang kandidato, panindigan mo, day one pa lamang ng filing ng COC. Hindi yung dami mong cheche-bureche, hindi ako magatakbo. Wala yan sa ESEP ko. Ya? O. Tapos, pag na-realize mo na, mahina yung mga kalabang ko, na naginip ako, sinabihan ako ni Pastor, magtakbo daw ako. At maraming mga kababayan natin nangangailangan ng aking tulong. Tapos bumaha sa lugar nila. Hindi naman natutulog doon bumaha. Wala pala doon. Okay, si Duterte na naman talaga yung isa pinaka-subject ng mga to. Dahil hindi maganda yung ginagawa niyang estilo na yan. Ang tagal yan ng style pala yan. Okay, so August, siguro mga bandang Mayo pa lamang ito Ayan nga So, Mayo or Abril pa lamang, nagkaroon na kasi ng ganyang proposal. Bakit? If I'm not mistaken, December pa lamang, naglabas na ng ganyang desisyon ang Comelec and Bank na wala ng Duterte style of substitution. Okay? So, wala nang ganon. So, hanggang dumating po ng April and then May, ito sa Senado, nagpauna na si Amy. No, amending the grounds for substitution of candidates, inquiry on the status of the party list, registration, and accreditation. Okay? So, dyan po nila tinalakay. Okay? And then, ang Kongreso naman po, third reading, ay magpapamasa na po sa kanila. Ang Senado so far, wala pa kong ginagawang aksyon. Hinihintay nila na dumating na sa kanila at dumating na po na i-transmit na po ito pong panukalang batas. Nasa kanila na po. So, September 11 yan, pambihira, October na. Ano ba nangyayari? Mag-e-election na. Di ba dapat certified as urgent bill ito Anyway, kahit naman to certified as urgent bill, hindi ko nangangahulugan na shortcut, hindi po. Sa fast track, hindi ho. Dadaan pa rin sa proseso. Pero may advance na pong proseso si Amy. Ito Diba? Now, bakit naman dito, Amy, napakasipag mo? Ano ba, galit ka na ba kay Digong? What do you think, mga kapatid? Dahil ba na ascertain na si Digong, hindi mas matimbang kay Digong ang Davao City kaysa sa kapakanan ng mga nakararaming Pilipino, hindi lamang sa Davao City. Di ba? At na pagtanto ba na wala nang mag-substitute, wala nang may eklabo, kaya pabor na. Pero balikan po natin ang performance ni Senator Amy Marcos. Kung totoo ba talaga na gusto niya ng tunay na pagbabago sa ating halalan. Noon pong pagkapanalo pa lamang niya ay ng kanyang kapatid ni PBBM. Kasi nung panahon ni Digong, 2019, si Amy nanalo, nag-file din po siya ng kaparehong panukalang batas, yung hybrid election bill. Di ba? Ang problema, naubusan ng oras sa loob ng 3 taon. Hindi po pumasa. Nasa majority block pa siya. Anong nangyari?
Sadya ba talagang gustong ipasa o dekorasyon lang? Now, panahon ni PBBM, nag-file din po siya pagkapanalo pa lamang ni PBBM. Una niyong i-file noong July 13, 2022. Ito po nga, New Omnibus Election Code of 2022. Ibig sabihin, yung current Omnibus Election Code natin ay totally papalitan po nito. At dito po sa New Omnibus Election Code, dito nga pwede na po dito sanang inilagay ang substitution. 'Di ba? Na yung paghihigpit sa substitution. Bakit naman, Madam Amy, magiging ang sipag mo dito sa papatsi-patsing trabaho? Samantalang ang pinakakailangan po natin, para ho talagang maging maayos, ito sana ang inyong isinabatas. 'Di ba? 2022 po, mga kapatid. 2024 na ngayon. Obviously, wala na hong panahon para po ito pa ay maasikaso. Pero bakit po pinaaabot ang mga panukalang batas na magaganda? Pinaaabot na kapusin ng oras. Ano ho sa tingin nyo kaya ibig sabihin nun? Ito pa, yung isa pang i-file niya, yung Hybrid Election Act. Ito ho yung pag-aalis ng mga vote counting machines or vote sa BCM. Basta yung mga ganon, yung scanner ang magbabasa ng balota natin. Yun po yung pinaalis dito. Panahon ni Digong nag-file siya nito, walang nangyari. Panahon ni PBBM nag-file siya nito, September 6, 2022. Ngayon po, lagpas na po ito ng 2 taon, panukalang batas pa rin ito. Marami ng panukalang batas na sumunod rito, pero nakapasa na yung mga yun, naging batas na. Pero bakit itong kay Ivy hindi di ba? Hindi nakakapasa. Hindi po kasi sa hindi nakakapasa. Hindi po inaasikaso. Bakit hindi inaasikaso? Ano, dahil ba meron trangkaso? Isa lang ho maliwanag. Lagyan nito, binubudol ang sambayan ng Pilipino. Yan lang po yung isang maliwanag dito na nakikita po ng inyong abang lingkod. 'Di ba? Ginagago tayo sa paraan po ng pagpa-file ng mga makabuluhang panukalang batas. Pero wala naman tong intensyon na gawin itong batas. Bakit ho kaya? Dahil ba si Senator Amy Marcos noon pa man ay matalino talaga, nararamdaman niya na ang kanyang katraidoran ay magbubunga ng hindi magandang magbubunga ng trahedya sa kanyang political career at hindi niya kayang talikuran si Daddy Diggs. Bakit ho kaya? Diba? Pare-pareho ba silang mga recruited spies ng China dito sa Pilipinas? Sabi nga kasi sa kasabihang Pilipino, birds with the same feather flocks together. Right? Birds with the same feather flock together. Diba? Bakit panukalang batas noon? Panukalang batas pa rin ngayon. Diba? Inupuan noon sa sariling komite. Hindi ko alam kung anong komite niya noon. Pero tignan niyo naman to, sarili niyang komite. Siya ang chairperson ng komite na to. Ano ho ang nangyari? Nandito pa rin. Pending pa rin. I just check it. Kanina lang, bago tayo magsimula. Ganun pa rin po ang status. Taon-taon, halos buwan-buwan ko itong sinisilip eh. Ganun pa rin po ang status. Ano to, Senator Amy Marcos? Kailangan mo ba ng smart magic? Para ikaw naman makasiguro ng pagkapanalo. Ano sa palagay nyo? Kasi ako, sa totoo lang naiisip ko rito, kaya hindi ko inaasikaso ni Amy ang hybrid election bill niyang yan, baka kasi kailanganin niya ang mala smart magic sa 2025. Kayo ho, ano ho ba sa palagay niyo? Diba? Kasi ang inaasahan lang naman talaga niya, yung mga Marcos loyalist. Tapos yung mga Marcos loyalist, isinusuka siya. Kaya, nagpapaka-DDS, kahit na mag-isa na lang siya. Di ba? Pero ito ho, meron pang isang latest na nangyari. May nakabago. Nag-file na ho siya ng kanyang COC, hindi ba naman nakarang araw. Binitbit yung nanay. Ilan po ba ito? Hindi na naawa kay Imelda no? Matanda na nga, delikado na sa sa labas. Binitbit ang nanay sa labas ng Manila Hotel. Diba?
Tapos na hindi mo lang makuha. Alam mo kung nanay ko yung dinala ko sa labas? Kahit na mayaman siguro kami at meron kaming mga jiwari-wari wap na pwedeng magtulak, ako na magtutulak eh. Kasi baka mamaya matisod. Huling tulak ko na sumubsob mamatay eh. Oh. 'Di ba? Ako na magtutulak para iparamdam sa nanay ko, I care for you, Nay. Kasi when I was a kid, ikaw ang umakay sa akin nung ako hindi pa marunong maglakad. Nung ako hindi pa makatayo ng maayos, ikaw ang umakay sa akin. Ikaw ang nagturong maglakad. Ngayon, digulong ka na. Ako na ang magpapagulong ng buhay mo. 'Di ba? Tinitignan ko yung talaga, sabi ko, last minute ito. Susuportahan ko si Amy pag nakita kong tinulak niya, yung wheelchair ng nanay niya. Naku, hindi niya talaga tinulak. Bulong-bulong lang siya ron, pakyut-pakyut. Ganon-ganon lang sa tabi ng nanay niya na naka-wheelchair. Sabi ko, walang hiya talaga to. Gamit na gamit. Di ba? Gamit na gamit ang nanay niya, pati tatay niya. Siguro kung buhay si Apo na kay sinampiga yan. Di ba? Si Senator Amy Roa Duterte. O ano ba? Romualdez Duterte pala. Nangiya, oh. Ang tindi nitong babaeng ito. Manggagamit ka na lang eh. Kinulang ka pa sa lambing. Si Digong kaya niya kayang itulak. O alala yan pagka nagtutungkod-tungkod na. O pag nag-wheelchair. Diba? Ano ka? What do you think, Priscilla Ramasamy? Grabe naman to makapaghanap ng 7 pesos na bigas sa mga DDS. Huwag naman ganyan, hanapan nyo si Kibuloy, may-ari ng buong mundo at buong San Sinukob. Gagawing 5 piso ang kilo ng bigas. O, yun ang makapangyarihan. Si Digong walang kapangyarihan. Diba? Sabi niya, sumabawasan ng 7 piso ang kada presyo ng kada kilo ng bigas. Sona niya yun eh. Kasi umabot ng 80 o 90 pesos eh. Ang kilo ng bigas noong 2019 eh. At kung sa ngayon po nangyari yun, naku ho, 100 o 110 pesos ang halaga. Now, going back dito kay Amy, wala eh, di ba? Ay, nako. Yung merong malakihan sana pong tunay na yung magdadala po sana ng tunay na pagbabago ang hybrid election system at saka yun pong para yun sa transparency at magbibigay po ng magandang kaayusan sana sa ating sistema ng halalan. Yung new Omnibus Election Code hindi po inaayos sa kanyang sariling komite. Kung hindi ka ba naman tamad o may inaasahang magic sa halalan, 'di ba? Bakit mo tinengga sa sarili mong komite? Oh my God, Senator Amy Marcos. Nasaan ba ngayong pag-iisip? Nasa dulo ng baba o nasa tungki ng iyong mga ilong? Tutunay kang nagsisilbi sa taong bayan. Bakit ganun ang ginawa mo? 'Di ba? Magsipsip kidigong na pinababagsak ang pamahalaan at ang kanyang kapatid siniraan ng siniraan sa pamamagitan din nito ni Maharlika. Todo suporta ka pa. 'Di ba? Tinarget ka na ni Maharlika kasi hindi mo nagawa yung assignment mo na ilabas ang pulboronic video. 'Di ba? Duterte ka pa rin kamo kahit mag-isa ka na lang. Tapos ngayon, sabi niya po, 'di ba nalagay siya sa si PBBM pala Si PBBM pala po ang salarin kung bakit ito nakasama sa lineup. Kaya lang kinabukasan nilaglag niya. 'Di ba? Tinabla niya 'yon. Oh. Ayaw niya rin mamangka sa dalawang ilog. Sino ba may gusto mamangka sa dalawang ilog? Nang sabay, ang hirap kaya nun. May nakabuka ka ron, tapos nasagwang ka, dalawa. Paano kung may puno sa harap? 'Di ba? Oh. Alam niyo ba, nag-file siya ng COC, may partido na. Nationalista Party, baby. Bakit? Kahit sinabi ho ni PBBM, kahit na tinabla mo kami, susuportahan ka pa rin namin. Sa dulo noon, rugtong ng mga kasama, charot. Na-realize siya ngayon na, kilala ko tong kapatid ko, pag ito nagsalita, madidisgrasya ako. Baka sabi lang ito sa TV na susuportahan pa rin ako, pero sa mga loyalista, ang ilakad, ilaglag ako. Diba? So tumakbo ngayon sa ilalim po ng Nationalista Party. Bakit hindi pa sa ilalim ng KDL?
Wala naman pong atraso si Amy sa KBL eh, di ba? Kung talaga kung gamit, di ba gamit niya, pati damit ng tatay niya, ni Apo Lakay, na dapat yung damit na yun po, very fragile na yun, hindi na po yun dapat sinusuot dahil madaling masira yun. Maasim na po siya, maasim. Yung pawis po niya, acidic na. O masisira yun, ipang museum na yun. Pero mo sinuot doon sa burol, sa libingan ng tatay niya. O, di ba? Grabe. Pero, yung isa sa pinaka-importante po na dapat itinaguyod niya ay ang kilusang bagong lipunan, hindi niya po ginamit. Di ba? Si PBBM, I do understand why he disliked the KBL. Kasi KBL bullshitted him. He was kicked out by KBL. Kasi under KBL, tumakbo siya, tapos ang ginawa naman itong mga loko-loko sa Nationalista Party, na partido rin naman dati ng tatay niya, di ba? Dati kasi Liberal Party si Apo Lakay. Tapos usapan siya, papalit na, tatakbo na. Kaya lang hindi siya nakatakbo. So ang ginawa ngayon, itong Nationalista Party, walang mailaban na kandidato. Siya ngayon ang lumipat, biglang lumakas yung Nationalista. Kalaunan, binuo niya yung sariling grupo niya, partido, ang KBL. O bakit hindi tinataguyod ni Amy? Sige nga ho. I'm sure matutuwa ang nanay nila. Di ba? Bakit ganun? Para tuloy masarap ng paniwalaan, di talaga anak to eh. Kasi ako ganun eh. Sabi ko ako, hindi lamang, di ba nung namatay nga ang tatay ko eh, ang gusto ng nanay ko dahil yung pamahiin, itapon yung mga damit, itapon yung mga gamit. Alam nyo, kinupkup ko yung mga gamit, pati yung tarpaulin na ginamit namin nung burol niya. Tinabi ko yun. Sabi ko nga, kung ang multo ng tatay ko, malalagay ko sa garapon, gagawin kong genie. Gagawin kong Momo in the battle, gagawin ko, makita ko lang, makasama ko lang lagi tatay ko eh. Yung pantalon niyang binigay sa akin na corduroy. Kaya lang, nakremate bahay namin, lahat na tuloy natira. Sabi nga isang kapatid ko, sana makuha natin doon sa nicho ni Papa, yung kuko niyang mahaba rito, puputulin ko, papalagyan ko ng resin para souvenir. Pero ito, yung sarili mismong gawa ng tatay niya, yung Pilipinismo, hindi niya tinataguyod. Nung nagharap sila, nung nagsusulong ngayon ng Pilipinismo, napaka-cold ang treatment niya. Diba? Minsan, di niya nabanggit. Alam ba niya yon? Si BBM, Pilipinista po yan. Narinig ko na yan. First time kong nakita ng harapan, 1998, college ako sa UE, nag-speech yan sa amin during symposium ng Political Science Society. At ang kanyang assignment na binigay namin sa kanya ay i-deliver niya, ipaliwanag niya yung isipang Pilipinismo o yung the Filipino ideology. At nandun po sa harapan mismo ang mga League of Filipino Students, yung mga aktivistang komunista, sosyalista, lahat po yun napahanga sa kanya at nakyutan pa. Kay Amy, ala. Diba? Ay nako. Ano ba naman tong anak ni Apo Lakay na to? Kanyang firstborn. Firstborn niya, Suwail. Ay nako. Okay, so iwan na natin ito. Si Amy. Amy kawawa.